Naghain ng not guilty plea ang driver na nakasagasa at nakapatay ng bata sa NAIA. Ang pamilya ng biktima, inalmahan po yan. Nasa frontline na balitang yan si Elaine Fulgencio. Suot ang t-shirt na may larawan ng kanilang anak. Maingat na inalalayan ni Tatay Don Mark ang kanyang asawang hirap pa rin sa paglalakad nang magtungo sa Pasay Regional Trial Court, Branch 109. Nasasaktan lang ako na makita siya. Kasi kung di dahil sa kanya, nandito pa sana yung anak ko. Hindi sana ako ganito. Buo sana yung pamilya namin. Hindi napigilan ni Nanay Cynthia na maiyak nang makitang SUV driver na nakabangga at nakapatay sa kanilang 4 na taong gulang na anak na si Malia nitong May 4 sa NAIA Terminal 1. Mas lalo pang tumindi ang emosyon nang maghain ng not guilty plea ang driver para ito sa mga reklamong reckless imprudence resulting in 2 counts of homicide. Matapos ang arraignment, nagtungo sa Philippine Mediation Center ang akusado at kaanak ng mga biktima. Humarap din sa korte ang kaanak ng isa pang nasawi sa insidente na si Derek Faustino. Bigyan lang ng pagkakataon para yung parties para makapag-usap pa or what. Kasi yun naman po ang purpose ng mediation para to give the parties the opportunity to amicably settle the case. Pero giit ng mga kaanak ng mga biktima. Hindi kami pumayag ng areglo eh. Hindi ko kinakausap eh. Panay, nung nandoon kami, panay hingi ng pasensya eh. Nakipag-areglo siya pero hindi kami makipag-areglo. Tuloy-tuloy ang aming kaso. Plano rin ng kampo ng mga biktima na maghain ng civil charges laban sa driver, lalo't apektado rin ang kanilang trabaho sa nangyari. Ang direksyon ng pamilya is to file civil damages to recover yung salaries niya ng OFW. Tumanggi nang magsalita sa aming kamera ang driver. Matatanda ang pansamantala siyang nakalaya matapos makapagpiyansa. Sa June 16, magpapatuloy ang pag-uusap ng dalawang kampo sa Mediation Center, habang sa July 1 naman ang simula ng pagdinig. Nagbabalita mula sa frontline. Elaine Fulgencio, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.